na nakita niya, ito po yung event na sa pagod niya, nakatulog siya. At nung nakatulog siya, nakita niya yung langit ay bukas. Ito yung tinatawag na famous na sabi nga, Jacob's Ladder. Na bukas yung langit, yung pintuan ng langit bukas, tapos yung mga anghel, akyat panaog, ascending and descending. Bukas nga nagkaroon ng ng open heaven. At yung kinakatayuan niya, yung pintuan, the gates of heaven. At sabi nga niya, surely, God is in this place. At tinawag niya nga yung Bethel. Yung Bethel, ang ibig sabihin nun, ay house of God. Kung i-relay po natin sa kapanahunan ngayon, etong church natin, ito yung house of God o Bethel. Okay. Ano-ano ngayon yung naging resulta nung na-encounter ni Jacob sa pamamagitan ng panaginip, yung pintuan nga ng langit. Bukod sa may nakita siyang mga anghel, akyat panaog. Ibig sabihin kasi ito ay maaaring may pinapadala ang Diyos kasi ang mga anghel ay spokesperson, messenger. Kung ano yung iuutos ng Diyos sa mga mensahe, pinapaabot nila for the certain people, tapos bumabalik sila. At maaaring ito rin ay nagbibigay ng proteksyon o pagpapala. Maraming pwedeng gawin ng mga anghel. Kaya namangha si Jacob. Ngayon, ano yung 7 bagay na na-encounter ni Jacob doon sa lugar na yon? Okay? Number 1, yung divine purpose. Okay? Sabi dun sa verse 12. Balikan natin yung verse 12. Okay. Yan, yung nakita niya yung langit ay bukas at ang mga anghel ay akyat panao. At yun ang nagbigay sa kanya ng nagturo ng kanyang purpose. At dito sa church, bakit napakahalaga ng church? Kasi dito natin nalalaman kung ano yung purpose natin. Kung bakit tayo pinanganak, kung bakit tayo nandito sa mundo. Na hindi lang tayo kakain, matutulog, magtatrabaho, mag-aaral, magpapahinga. May purpose pa, higit sa lahat ng yun. Sabi nga ni Dr. Miles Monroe, 2 araw na pinakamahalaga sa buhay ng isang tao. Nung una, nung tayo ay naipanganak. Siyempre, yun ang pinakamahalaga kasi the day we are born. At pangalawa, nung nalaman natin kung ano yung purpose natin. Kung bakit tayo nandito, at kahit tayo mga Kristiyano na nakakilala na sa Panginoon, bakit hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon dun sa langit? May mga purpose, may layunin pa ang Diyos. At dito sa church, dito natin malalaman. Dito na ituturo, dito pinapag-aralan. Dito nire-reveal. At dito tayo lumalago sa pagkakilala sa ating Panginoon. Kasi napakahirap ang isang tao pag hindi niya alam ang kanyang purpose. It is a wasted life. Sayang. Parang isang gamit, halimbawa yung electric pan o ilaw, nandiyan nga siya pero hindi siya nagpa-function. Yung kanyang talagang dahilan, bakit siya nilikha, kung hindi naman nagagamit, walang benefits, walang pakinabang, wala ring halaga. Okay. Ganon din sa atin na dito tinuturo. At ngayon nga ay sa tagal ko ng pagpapastor, mga 27 years, nakita ko ang kahalagahan, ang kakulangan sa church. Kung bakit 120 years na ang Kristyanismo sa church, pero hindi pa na ipapalaganap ang salita ng Panginoon. Nawawala yung missing jewel.
Yun nga yung tinatawag na discipleship training. At saka leadership development. Na dito kailangan tayong lalago, matuturuan, sa umpisa aalagaan tayo. Parang bata, sa umpisa aalagaan ka kasi wala kang kakayahan na palaguin ang sarili mo, wala kang kakayahan na bihisan, pakainin. Pero dahil na napapakain, lumalago, nagmamature, naaasahan na at nakakatulong na sa pamilya. At doon lang lalago ang church kapag ka nadi-disciple. Kaya nga, inaano natin na magkaroon ng discipleship training. Ibig sabihin kasi, kapag ka tayo ay nadi-disciple, tayo ay nag-grow, ang mindset natin, hindi much more, sa sarili lang natin. Hindi lang umiikot ang time natin, ang oras natin, ang lakas natin, na nakapokus tayo sa attention natin. Kasi dalawa yung utos ng Panginoon, the greatest commandment ng Diyos, love the Lord your God with all your hearts and with all your strength and with your soul. Pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Kaya doon natin sasagawa yung divine purpose natin, yung golden rule, yung greatest commandment. Dito tinuturo yung sa church. Una, mahalin mo ang Diyos. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. Okay? Ganun ka talaga katrabaho ang magpastor. Yung palalaguin, tuturuan, i-develop. Kasi isang sign na tayo ay nagmamature ay nagdadala ng kaluluwa. Nag-i-evangelize. And it takes a lot of time and effort na yung magbigay ng oras sa ibang tao na siyempre una magpe-pray tapos sisharean. Siyempre pag tumanggap kailangan continuous yung nurturing. Kaya nga kailangan magkaroon ng small group katulad sa New Testament na doon sa small group, doon tuturuan. Okay? I-develop. Kasi walang kakayahan ng mga bagong nakakilala na palaguin ang kanilang sarili. Kailangan silang turuan, ipid, pakainin. At isa po itong natuklasan ko sa paglilingkod sa Panginoon, lalo na ngayong last days, kung talagang gagawin natin yung divine purpose, kasi isang beses lang naman tayo mabubuhay dito eh. Ibigay natin at itodo natin yung paglilingkod sa Panginoon. Time is running out. Tumatanda tayo. Ako tumatanda. Siyempre, iniisip ko, paano na kapag ka-senior citizen ako, lalo na ganitong pandemic, hindi na pwedeng lumabas yung matatanda. Kailangan makapag-raise up ng mga disciple, ng mga successor. Okay? At hindi mangyayari yun kapag hindi nagtitrain, nagtuturo. Okay. Kaya, yan ang isang purpose natin. At saka isa pong napakalaking kagalakan yung tayo sama-sama na pamilya, nagsisimba, tapos mapupunta sa langit. Wala nang hihigit pa na the greatest achievement ng isang tao na yung magagawa mo talaga ang purpose mo. Na yung pinakatunay na layunin kung bakit ka nilikha ng Diyos ay matulungan. Okay? Kaya ganun kahalaga ang church. At ito yung panahon ngayon na very critical. Hindi pwedeng manlamig, hindi pwedeng mag-backslide, hindi pwedeng manghina, hindi pwedeng talikuran ang pagkatawag.
Bigyan ko po kayo ng napakaraming dahilan. Kasi lahat tayo haharap sa Diyos. Ang tatanungin sa atin ng Diyos, hindi kung gaano yung achievement natin, yung pera, yung accomplishment, mga property na naipundar natin, kung hindi. Yung purpose mo ba, unang itatanong, yung dugo ba na Jesus ay nasa iyo? Tinanggap mo ba siya? Pangalawa, nagawa mo ba yung purpose mo, yung assignment mo, yung mission mo dito? Mahirap nating i-justify kasi ang daming magagandang bagay na ginawa sa atin ng Panginoon eh. Di ba? Mahirap talagang i-justify kapag tayo, kasi lahat tayo haharap sa judgment seat ng Panginoon. Yung bema na tinatawag. Ang haharap dito, yung mga, lahat ng believers, lahat ng mananampalataya, para magbigay sulit. Kaya nga sabi, much was given, much is more required. Mas marami binigay sa iyong talent, mas maraming mga skill, mas marami hahanapin sa iyo ng Panginoon. I-review lahat ng ginawa natin, yung mga purpose natin. At mahirap naman na sabi ng Panginoon, binigyan na kita ng talent binigyan kita ng karunungan. Nakakapag-aral ka, nakapagtapos ka sa magandang eskwelahan, binigyan kita ng magandang pamilya, may trabaho ka, may bahay ka, may business ka, lahat nasa sayo may sasakyan ka. Bakit naman hindi mo nagawa yung purpose mo dyan? Mahihirapan tayong i-justify yun, mga kapatid. Yung araw na yun na haharap tayo sa Panginoon. At yung po ang assignment ng pastor na ituro, buksan ang spiritual mindset, magkaroon ng malalim na pagkaunawa, yung divine purpose na yan. Yung meron tayong assignment o mission dito. Kaya nga sinisimulan natin na sa pamilya natin may family altar, pagbabasa ng Bible, dito natin lahat malalaman At ito yung panahon na talaga kailangan tayo nagpipersevere. Okay? Sabi ko nga, kung maglilingkod lang din ako sa Panginoon, itotodo ko na yung paglilingkod ko. Kumbaga sa baril, isang bala lang tayo, isang buhay lang tayo meron dito. Okay? Kaya, doon po papunta yung vision ng ating church. Malakaran ng bawat isa yung purpose natin. Kasi bago likhain ng isang manufacturer, ang isang bagay, ang isang appliances, may purpose yan Sa totoo nga niyan, kaya siya naka-invento dahil sa purpose. Halimbawa, bigyan ko po kayo ng magandang halimbawa. Bago likhain yung upuan na yan, nasa isip ng manufacturer, kaya ko ito gagawin para may maupuan. Halimbawa, sa ilaw. Kaya ako ito gagawin, ang purpose nito, magbigay ng liwanag. Kaya ako gagawin itong electric fan, kasi ang pinaka-purpose niyan, magbigay ng hangin. Halimbawa, sa ospital naman, kaya gagawin niyang ospital, ang pinaka-purpose niyan, para sa mga may sakit, mga anak. Kaya gagawin niyang kulungan, ang purpose niyan, diyan ikukulong yung mga may kaso. Kaya bago gawin, bago simulan, nauuna yung purpose kung bakit siya gagawin. Kaya, ganun din sa atin, kung bakit ba tayo nilikha ng Diyos, kung bakit ba tayo nag-i-exist dito, una, mahalin siya. Pangalawa, maglingkod sa Kanya at mag-akay ng ibang kaluluwa. At dito pinapaliwanag yun, dito natin na-encounter yun, sa church. Okay? Ganun kahalaga ang isang church. Amen. Nakukuha po ba natin? Kaya ngayon nga, mas lalo kaming nagsusumigasig na mag-evangelize at mag-aral. Inaral ko na po yung discipleship training at saka yung mga purpose na yan. Nakaset na po yung lahat ng ituturo.
Ituturo na lang. Sinalansan ko na po yan, isinaayos. At least alam natin kung saan tayo papupunta. Okay? Na ang church pala, hindi lang tinuturuan, nakikinig ng mensahe, kung hindi, mag-disciple. Discipleship training. Kailangan matrain. Kasi kapag hindi nati-train, hindi magkakaroon ng pag-unawa. Dahil walang pagkaunawa, hindi lalago, magiging immature. Siyempre, kapag hindi tayo nakakaunawa, hindi tayo nagmamature, hindi tayo mamumunga, hindi tayo lalago. At doon magiging healthy ang church, doon lalakas, lulusog ang church, kapag nalalakaran natin ang purpose na ito. Parang sa kutsilyo nga siya pero hindi nagagamit. Kakalawangin siya. Kahit nga yung sasakyan bago, pag hindi mo siya laging ini-start, naka-stack up lang, kakaroon ng problema yung battery. Hindi nagpapunction, hindi na-start, hindi na ano. Ganon din sa isang Kristiyano. Kaya dito tinuturo yun sa church. Pinapaunawa, tinuturo, hinihimay. At lalo ngayon na nakita ko ang kahinaan ng church, ang kakulangan, yung pagdi-disciple. Okay? Kasi, alam niyo po yung networking, doon galing lahat sa Bible yan eh. Yung nakapag-disciple ka lang. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Si Pastor Doming, na-disciple ko siya. Siya lang. Pero tignan niyo po ang hinahawakan niyang church, 4. Nakapag-ano siya ng kay Pastor Rayoli. Yung iba ron, hindi ko nakakilala nung dinalaw namin sa anniversary nila. Nagkaroon ng 3-generational ministry. May Pastor Doming, may Pastor Rayoli, tapos may sa ilalim. Ganun yung pagpaparami. Yung kailangan nga ma-disciple, maturuan. And it takes a lot of blood, sweat, tears, and effort na mag-disciple. Pero it's worth it naman. Kasi isipin niyo po kung lahat tayo ay, kung lahat po kayo, eto na lang sa pinaka-simple, kung lahat po tayo nadi-disciple, kung tahalaga tayo lahat leader, tapos, kasi nagiging leader ka na. Biruin mo kung once a week may hinahawakan kang kersel, at kahit pinakamababa na 3, tsatsagain. Tapos sa 3 inaalagaan mo, at least meron kang madadala sa church. Yun ang paraan para maging healthy ang church, dumami tayo, at maipalaganap ang salita ng Panginoon. At sa panahon natin ngayon, ang dami ang nanghihina, ang daming may sakit, ang daming may kailangan ng pag-asa, ang daming nadi-discourage, ang daming nadi-depress. Ito yung napakagandang opportunity na i-share ang pag-ibig ng Word of God. Ang kailangan nga lang natin ay magbigay ng panahon sa iba. Bigyan natin sila ng time, ng panahon, na bahaginan, i-evangelize. Kaya kami nga, pag sarado ng tindahan, takbo na kami. Okay? Kaya, malaking bagay din na hindi lang ako nakakapag-deliver, nakaka-invite ako. Ang dami ko pong ini-invite dyan. Matanda, bata. Okay? Na ang purpose ko, hindi lang ako nagdi-deliver, hindi lang ako nagtatrabaho. Kung hindi ang pinaka-main purpose ko, makapag-akay ng kaluluwa. Okay? Kasi kung mananatili lang ako sa bahay namin, hindi mangyayari yun. Parang isda, hindi pupunta ang isda sa planggana, sa balde, o sa kawali. We have to evangelize. Kailangan pumunta tayo sa dagat. Okay?
At para nga magkaroon nga ng ganitong kultur at saka atmosphere, sabi ko nga, kailangan talaga pangunahan natin din. Ipakita natin kung yung pagtsatsaga. Kasi sa akin, wala na akong i-justify sa Panginoon. Eh kung noong nagsisimula ako sa ministry, naglalakad lang kami. Umuuwi kami, pawisan. 1 oras nilalakad. Eh ngayon pang binigyan ka na ng bahay, binigyan ka na ng negosyo, binigyan ka na ng sasakyan, binigyan ka na ng mga pamilya. Mahirap i-justify yan sa harapan ng Panginoon. Kung ang isang tao ay may puso na pasasalamat o gratitude. Okay? Amen. At saka, hindi ka rin makakapag-disciple kasi kung ano lang din yung pinapakita mo at tinuturo mo, yun din lang gagayahin. Parang sa pamilya namin, hindi ko sila mautusan mag-don't watch, mag-prayer, mag-journal, kung hindi nila nakikita sa akin. Amen? Yung si Paulo nga, sabi ko kasi kapag gabi napupuyat pa, ginagawa niya, pag tulog kami, doon siya nag-games. Sabi ko, anak, ano yan? Sasamahan kitang mag-don't watch pag umaga. Magdo-don't watch ako, pagtapos ko, ikaw naman sasamahan kita. Hanggang maging habit mo yan, ma-develop mo siya. Okay naman, bumabangon naman. Kanina nga, ang aga ko ginising. Sabi nila, aga mo naman ginising yung bata, alas 4 pa lang. Bumabangon, sabi ko, sige, mag-pray, samahan kita mag-pray, tsaka pag maano ka na lang, at tsaka ka na lang matulog ulit. Wala namang reklamo. Ginagawa niya yan. Ganun po ang ibig sabihin ng pag-disciple at pagtsatsaga. Talagang haalagaan mo, talagang tsatsagain mo. Nakakita ka ng sanggol. Ganun ang pag-aalaga ng isang Kristiyano. Okay? Kasi naalala ko sa amin, nakakilala ko, may nagtyaga sa akin Nung nasa barko kami ng Bermuda, kasi matagal ang barko namin, kasi nagre-repair lang ng kable. Mga ilang taon nandoon. Kaya kapag Biyernes o Sabado, may mga grupo ng kababaihan at mga Pilipino pumupunta ron. Yung isa, hindi ko makakalimutan, si Sister Gloria, maliit lang siya, teacher siya dito. Nagtatrabaho siya ron. Ang lakas ng loob niya, ang tiyaga niya. 1 oras lang kasi binabiyahe yung Bermuda, napakaliit, napakagandang isla. Naka-scooter lang yun, naka-jacket lang siya, malakas ang hangin. Tapos pag-aakit sa barko, talagang inaasar siya, kinukutya siya. Pwede pagkamalampas siyang AB, yung akyat barko. Sister! Ayun na, brother! Ang daming mga bulls ka doon, natural lang yun, talagang ang dami nangaasar. Mahigit kami yung mga kulang-kulang 100 Pilipino Ang tiyaga niya. Tapos uuwi pa yun mag-isa. 1 oras magbabiyahe. Malamig, mapanganib. Tapos umaga may trabaho pa lang. Ganun po ang ibig sabihin ng pagdi-disciple. Kaya, doon ko na-appreciate yun yung mga taong nakatulong sa paglago ko. 15 kaming tinuturuan na mga seaman. Ako lang yung natira. Naging pastor pa. Last man standing. Yung iba mas matatalino, mas magagaling, ang galing mag-gitara, ang galing magturo, ang galing, ang ganda ng karisma. Pero nagbagsakan lahat sila sa mga temptation, bumalik sa pambababae, sa pagdodroga, sa pagsusugal, sa bisyo, nagtumbahan sila. Ako lang ang natira. Amen. Kaya ganun po ang gagawin natin. Gayahin natin si Sister Gloria. Isipin niyo po kung bawat isa lang sa atin magkukumit, isang kaluluwa lang ang aalagaan mo sa 1 taon. Diba? Halimbawa, sa isang linggo, maghahawa ka lang ng 1 kersel.
Hindi naman kahulugan yun yung magbibigay ka ng isang oras sa paglilingkod para sa Panginoon. Tapos, tiyatsagaan mo siyang dalhin sa church, magsundo. Sabi ko nga kay Gilbert, kapag dumami na yung tulungan mo ako rito kasi may mga susunduin, may iyahatid. Ganun talaga. Nung ako nga, nung nagyayaya sa barko Brother Leo, talagang hindi ko tinitigilan yun. Talagang umuuna, tapos ayaw. Sabi ko, maligo ka na, umuo ka na sa akin, sasamahan mo pa yun, tapos pamamasahian mo pa. Tapos, syempre, papaiyaan mo pa yan. Asikasuhin mo talaga. Nanawa, ganun dumating tayo sa lalim na ganun ng paglilingkod. Yung purpose natin. Kahit okay nga yung nahihirapan ng katawan natin, napapagod tayo, pero para sa nagagawa naman natin ang purpose natin. Ang daming mga tao dyan napapagod, nag-aaksaya ng oras, pero hindi nila nagagawa ang purpose nila. They just exist. Kumakain, umiinom, natutulog, umiinom, nag-aaral. Naakala nila ang buhay nila ay hanggang dito na lang. Yan po ang tinatawag na divine purpose. Na kailangang ituro paulit-ulit hanggang sa maliwanagan. Kasi isang pagpapaliwalag, isang pagtuturo, hindi maunawaan kahit nga kung minsan kailangan ko pang paulit-ulitin. Na ituro ko na, kailangan kong balikan, kailangan kong maunawaan. At masasabi natin na unawaan natin ang isang bagay pag nagagawa na natin. Amen. At naniniwala naman po ako na gusto rin natin. Sino ba naman yung ayaw natin na makapagdala ng kaluluwa? Isipin niyo po kung gaano nagagalak ang Amang nasa langit pag nagagawa natin yung divine purpose natin. Mga anghel nga, di ba sabi, nagre-rejoice, nagsasaya, sobrang kagalakan. Isang kaluluwa lang ang madala sa langit. Mga anghel pa lang yun Sasabihin ng mga ay na naman, may papasok na naman sa langit, may naligtas na naman, tuwang-tuwa yung mga langit. Yung mga anghel sa langit. Ganon din ang kagalakan ng Diyos, di ba? Isang alimugang anak lang na araw-araw hinihintay, bumalik. Kaya naghanda, nagpatay ng pinakamatabang guya, sinuotan ng pangyapag, dinamitan. Amen. At saka isa pa, church, idagdag natin, yung talino natin, yung galing natin, yung skill natin, doon natin gamitin. Uulitin ko po Kasi mahirap i-justify sa Panginoon. Lord, binigyan kita ng talent, binigyan kita ng galing Hindi mo man lang nagawa yung purpose mo dyan. Doon natin gamitin. Itodo natin ang paglilingkod sa Panginoon. Ibigay ang galing. Doon nga sa pinapasulan ni Pastor Doming sa may 5 teacher. May 5 teacher. Sabi ko po, very strategic ang nyo. Ang position nyo, nilagay kayo diyan ng Diyos, hindi lang para kumita ng pera o magturo. Gawin nyo yung purpose nyo, mag-akay kayo ng kaluluwa. Pero mo kung isang teacher, ilang libong estudyante ang dadaan sa harapan niya. Kasi kapag hindi mo na alam ang purpose mo, halimbawa, yung teacher niya, hindi niya alam ang purpose niya, ang gagawin niya lang, turuan yung estudyante. Turuan lang ng turuan. Pero kung alam niya yung divine purpose niya, yung assignment niya, yung pagkatawag niya, yung assignment niya, tuturuan niya ito, and then ipapasok niya ang Word of God, yung pagmamahal, yung pag-ibig ng Diyos, kung paano niya ito natanggap at may nag-alaga sa Kanya. Ganun natin matatransform ang ating nation. Lalo na sa mga susunod na mga kabataan. They are the future leaders. Ang sabi ko sa kanila, lahat ng mga magiging future leader in the next generation ay nasa eskwelahan. Diyan ang gagaling ang mga businessman, mga artista, mga media, mga journalist. Lahat yan galing sa eskwelahan. Kung diyan pa lang sa eskwelahan, naturuan na, nabigyan na ng pundasyon, nag-grow na sila, na-disciple na. Then little by little, unti-unti,
mawiwin natin, matatransform natin. Kanyang kahalaga yung topic na divine purpose. At dito tayo matuturuan. Amen. Kaya nga sa isang pagdi-disciple, natutunan ko na kapag ang isang tao nakakilala ka agad, immediately turuan ka agad. Turuan ka agad na mag-devotion, turuan ka agad mag-take note, magdala ng notebook, mag-journal, mag-meditate. Kasi ang tingin mo dyan, leader. Community. Halimbawa, si Arman, ang tingin ko sa kanya, hindi lang si Arman. Si Arman, may mga kamag-anak yan. May kapitbahay, may magiging kaklase. Marami siyang potensyal na maakay na kaluluwa. Kung siya ay madi-disciple, kaagad, mamimentor. Kaya, wag nating titignan na isang kaluluwa lang. Tiyagain natin na mag-invite, mag-carousel, mag-akay sa church. Kasi yung kaluluwa na yan, yung tao na yan, paano kung makatsyempo tayo ng katulad ni Pastor Doming? Na isa lang ay hahawak at makakapag-ano ng 4 na church. Amen? Amen. Kaya ang kailangan natin dito para magawa natin yung divine purpose ay yung pagsang-ayon. Kasi kapag minsan parang si Moises, alam niyo po, it is a great privilege pag nagagawa natin yung divine purpose natin. Si Moises nga, inaral ko Ngayon lang natin nababasa si Moises ay very great leader, nasumulat ng 5 unang Bible, humati ng dagat, binigyan ng 10 Commandments, nagtayo ng tabernacle. Pero si Moises ay galing lang sa hindi kilalang pamilya. Noong unang chapter nga, binigyan lang mga Israelita. Doon lang sa chapter 6 ng Exodus, nabanggit yung tatay niya, isang beses lang, si Amre at saka si Jochebed. Hindi siya galing sa matayog o kilala o ma-impluensya. Hindi kilala ang pamilya ni Moises. Pero nung ginawa ni Moises ang purpose niya, ang divine assignment niya, nakilala siya. Hanggang ngayon, pinag-aaralan natin siya. Kahit bata, kilala at naano yung 10 Commandments, yung hinati ang dagat. Ganyan po kahalaga kapag nagagawa natin ang divine purpose natin. Di ba, ayaw-ayaw pa si Moises, ang dami niya pang excuses. Kasi, sino ba naman ako naharap kay Pero? Hindi ako magaling magsalita. Iba na lang. Hanggang sa nagalit ang Panginoon. Pero nung nakita na ni Moises, yung purpose niya, at nagkaroon siya ng passion sa kapwa niyang mga Israelita, si Moises handa nang pumunta sa impyerno at mapahamak. Huwag lang mapahamak yung mga Israelita. Dahil lang sabi niya, Lord, burahin mo na ang pangalan ko. Kung hindi mo sila isasama. Kung parurusahan mo sila, itutuloy mo yung pagpaparusa sa kanila. Lord, kung hindi mo kami sasamahan ng iyong presensya, wag na lang kaming aalis, hindi na lang pupunta sa presensya, sa promised land. Kasi naunawaan na ni Moises yung purpose niya. Nag-mature na siya. Nabuksan ang kanyang understanding. Kaya ganyang kahalaga na pinapaunawa, inuulit-ulit, pinapakita ng isang pastor, lakaran mo ang purpose mo. Ayunan mo yan para hindi wasted life. Kasi mahirap kang i-justify pag humarap ka sa Panginoon Hindi natin pwede sabihin, hindi sa amin tinuro ng pastor Walang nagpaunawa sa amin, tsaka hindi kami ginagaan Mahirap i-justify yan. Amen? Nakukuha mo ba natin? Kaya kailangan lang natin maging teachable, magpa-mentor, makinig, sumunod, maging available. Amen. Sa panahon na maraming nangihina, sa panahon na maraming nanlalamig, nadidepress, nadidiscourage, kailangan makapag-raise up ang Diyos. Makapag-raise up ang church natin na itutodo ang paglilingkod. Ipapakita ang galing. Magtsatsaga.
pagmamahal sa Diyos. Wala nang ibang aasahan ng Diyos. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi, believers will enter heaven. Only disciple will populate heaven. Ang mga mananampalataya, papasok lang sa langit, okay na. Pero sino yung magdadala ng mga kaluluwa para sa langit? Yung mga na-disciple lang ng tama. Sino nga asahan ng Diyos? To populate heaven. Amen. Kaya, pag-isipan po natin ito, bulay-bulayan natin ito na sa araw-araw, tinatanong natin, nagagawa ko ba yung purpose ko? Parang kutsilyo, nagagamit ba ako para panghiwa? Nagagamit ba ako ng Diyos na parang electric pa na nagbibigay ng hangin? O nagagamit ba ako ng Diyos para magbigay ng liwanag? O I'm just existing? Amen? Doon na-encounter yun ni Jacob. At dito tinuturo yan sa church. Amen? Nakukuha po ba natin? The church is the place where you are empowered and encouraged to pursue and live the divine purposes of your life. Walang ibang lugar. Hindi sa mall, hindi sa bilyaran, hindi sa sinihan, hindi sa palengke. Itinuturo, ini-encourage, ini-empower na habulin mo, gawin mo ang pinaka-purpose mo sa buhay mo kung bakit ka tinawag. Sabi nga ng Panginoon, you did not choose me, but I chose you to bear much fruit that will remain. Dito tinuturo yan. Dito tayo ini-empower. Dito tayo ini-encourage. Kaya kung mapapansin natin, bakit ang pastor paulit-ulit tinuturo, pinapaliwanag. Kasi nga ini-encourage tayo na gawin natin ang purpose mo. Isipin mo yung isang lapis, nandiyan nga, maganda, hindi naman nagagamit. Nakatago lang. Nakuha mo ba natin? Kaya ang purpose natin dito, hindi lang tayo basta nakakapagsimba. Hindi tayo mga taga-Sambales o taga-Zimbabwe. Alam mo yung taga-Sambales at saka Zimbabwe? Yung simba alis, samba uwi. Ulitin ko hindi tayo mga taga-Sambales at saka Zimbabwe. Yung simba uwi, samba alis. Hindi. It is more than that. May kailangan tayong gawin. Na kailangan una tayo ay mapalago, mapalakas, ma-encourage, ma-empower, and then magawa ang purpose natin. At yun ang malaking kagalahan ng Panginoon. Isipin niyo po kung si Abby madi-disciple, na hindi ko titignan si Abby na isang Abby lang. Nasa loob niya maraming kaluluwa. Parang ganito na lang, mas babawan natin. Huwag mong tignan yung isang buto na buto lang, na mangga. Tignan mo ang buto na puno na maraming bunga. Kailangan lang mailabas ang potensyal niya. At para mailabas ang potensyal niya, parang ganito nga yan simplihan pa natin. Hindi mabubuhay ang buto pag wala sa lupa. Kailangan niya ng atmosphere. Doon manonourish, doon mailalabas ang potensyal niya, ang galing niya na magiging lalago siya at mamumunga doon sa soil. Kailangan niya ng soil. Kailangan niya ng lupa. Kailangan niya ng sikat ng araw. Kailangan niya ng tubig, ng hangin. Isa pa, alam ng isda na hindi siya mabubuhay pag wala sa tubig. Yun ang kanyang atmosphere, yun ang kanyang buhay. Magrereklamo yan pag wala sa tubig. Dahil alam niya, ilang oras lang, mamumula yung mata niya, sasagap-sagap yung hinga niya, tapos papalag-palag siya, mamamatay siya. Kailangan niya ng tubig. Sabi ng isda, ilagay niyo ako sa tubig. Kailangan kong manatili sa tubig. Sabi ng buto ng mangga, hindi ako lalago, hindi ako dadami, hindi ako magiging pagpapala sa sangkatauhan. Kailangan ko ng lupa. Ilagay niyo ako sa lupa. Diligan niyo ako, alagaan niyo ako, pagtiyagaan niyo ako para lumabas ang aking potensyal. Ganon din ang mga Kristiyano, kailangan mo ng simbahan.
magsisimba at maglilingkod. Paano kung 10 taon pa itong COVID na ito? At hindi ito paganda, palala na palala ang krisis. Dahil pasama ng pasama at pabulok ng pabulok ang mundo. Na kung ahayaan natin yung simbahan na lalaylo at magpapahinga at hindi tayo sino nga asahan ng Panginoon? Amen. Kaya lagi nating isipin, kung gaano kailangan ng isda ng tubig, kung gaano kailangan ng buto, ng lupa, kung gaano kailangan ng mga agila, ng mga ibon, ng kalawakan, ganun din ako bilang Kristiyano. Hindi ko kaliligtaan ang church. Dahil dito sa church, dito sa akin maituturo, dito ako lalago, dito ako may empower, dito ako lalakas, dito ako mamumunga, dito ako dadami. Alam ko ang pupuntahan ko. Amen! Nakukuha po ba natin? Kaya, don't neglect church. Kasi bakit yung iba, hindi naman nila kinaliligtaan yung pamamalingki, tsaka pagpunta sa mall, tsaka pagpunta sa bangko, ha? Bakit pag sa church? Kaya kailangang ipaunawa. Mas mahalaga itong church. At ang church ay hindi building tayo. Sa ibang lugar na, ang hirap ng mag-church. Sa Vietnam nga, sa China, winawasak ang church. Sa panahon nga ni Daniel, pinagbabawalang mag-pray. Sa panahon ni Daniel, hindi pwedeng sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero pinaglaban nila. Kasi naunawaan nila kung bakit sila nilalang ng Panginoon. Maliwanag na po ba? Kailangan maipaliwanag po kasi ito na don't neglect church. Why? Going to church is very important. Hindi ito religious organization na nakapagsimba lang, okay na, uuwi, babalik na uli. Hindi ito. May purpose tayo, may pinapagawa sa atin ng Panginoon, kaya nandito pa tayo. And it's a great privilege. Diba? Parang yung lapis, tuwang-tuwa. Pag nagagamit siya, magagamit na naman ako. Parang yung electric pan, magagamit na naman ako. Yung ilaw, magagamit na naman ako. Amen? Kaya yan ang hinahanap ngayon ng Panginoon God is not looking for ability, but availability. Are we willing to stand up na ilabas ang galing? Itodo ang paglilingkod? Not only for our family, na sa bahagi ng pag-unlad at pagbabago at transformation ng ating bansa, meron tayong naiyahabang na ibabago tayo. Amen. Mag-uumpisa yan by little. Unti-unti. Sa pamilya mo lang muna, tiyagain mo yung anak mo, yung asawa mo, tiyagain muna. I-disciple sila. Amen? Ikalawa, saan natin may encounter ang mga pangako ng Diyos? Sa church. Divine promise. Di ba pinangakuan ng Diyos si Abraham, ay si Jacob? Tingnan niyo, balikan natin yung pangako ng kay Jacob, ha? Tingnan niyo po ang pangako ng Panginoon, kay Jacob. I will give you and your descendants the land on which you are lying. Yung dyan sa kinahihigaan mo, dyan sa nakatulog ka ngayon, dyan mo ibibigay yung descendant mo. Diyan mo ipapapala si Joseph, yung anak mo, na magiging feeder of the world sa panahon ng diyan sa lugar na yan. At saka ibang klase itong Diyos na pinaglilingkuran natin. The God of generation. Pag kinausap ka ng Diyos, hindi lang ikaw ang kausap, kung hindi ang 1,000 sa aling lahi mo. God is a God of keeping covenant, is a God of generation. Siya yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ganun siya magpapakilala kapag tinatanong siya. Kita mo ang sabi niya, diyan sa kinahihigaan mo, diyan sa descendant mo, yung magiging lahi mo kasing dami ng sa lupa. And you will spread out to the west, to the east, to the north, and to the south.
All people of the earth will be blessed through you and your promise and your offspring. And I am with you, and you will what? And I will watch over you wherever you go. Saan natin nakikilala at nalalaman ang mga pangako ng Diyos? Dito sa church. Alam niyo po ba, there are more than 7,000 promises of God in the Bible. Kaya ayaw ni Satan na malaman natin yan, mapag-aralan, maipamuhay. Kinatatakutan niya ni Satan dahil alam niya kapag ang Diyos ay nangako, sigurado, mangyayari. Kasi nangako siya eh. He is not a man that he should lie. Kita niyo po yung pangako na yan, no? I am with you. Sasamahan kita. Babantayan kita. Wherever you go. And I will bring you back to this land. And I will not leave you until I have done what I have promised you. Tignan niyo po yung package ng pangako, no? Sasamahan kita. Babantayan kita. Hanggang hindi nangyayari lahat ng pangako ko. Hindi kita iiwan. Sisiguraduhin ko lahat ng mga pangako ko, papangyarihin ko, ipapakita ko sa iyo. Ngayon, kailangan nga lang ng pananampalataya. Kasi, nung panahon na yun, tumatakbo nga siya, wala nga siyang maleta. Wala nga siyang unan, wala siyang pera. He is running to save his life. Pero yung pangako, nakaka-encourage. Kaya, lahat ng pangako ng Diyos, it is by faith. Panampalatayanan. At yan din ang kasama sa pag nagdi-disciple. Kailangan lumalago tayo sa pananampalataya. Pag sinabi na ng Diyos, kahit hindi mo pa hawak, kahit baliktad sa nakikita mo at nangyayari, angkinin mo na yung pangako ng Diyos. Kasi iba itong Diyos na nangako eh. Hindi siya katulad ng politiko na magbibigay ng magagandang kalumpati pagkatapos wala na pag silang nakaluklok. Ang Diyos ay Diyos. Amen. At napakaganda po, yung mga pangako ng Diyos, i-rehearse natin araw-araw. Declare what you believe, not what your present situation. I-declare mo. Kaya ako po, lagi ko po idinideklara yung prayer of Jabez eh. Minsan po ituturo ko po ito. Lagi kong pinagpe-pray yung Jabez prayer. Lord, enlarge my territory. Bless me indeed. Let your hands be upon me and keep my heart from evil one. Kasi kapag dinideclare natin ang pangako ng Diyos, magpapakita, naniniwala tayo. Kaya nga si Abraham, pinalitan niya ng Abraham eh. Ang ibig sabihin ng Abraham, father of, exalted father. Yung Abraham, father of many nations. Kaya kapag tinatawag si Abraham, kapalit na yung pangako ng Diyos, na someday magiging father of many nations siya. Halimbawa, ganito, sasabihin ni Sarah, Abraham, dinner is ready. Naririnig ng mga tauhan nila. Parang nababaliw na itong mag-asawang ito. Magiging father of many nations daw si Abraham, ay titignan mo, uugod-ugod na, tsaka mag-iisang taon-taon na. May sayad na itong mag-asawa na ito. Imposibleng mangyari yan. Sino ba'y magkakaanak ng 100 taon bago magkaroon ng isa? Pero dinideclare nila yung pangako ng Diyos. Hindi yung present situation nila. Kaya sasagot naman si Abraham, it's okay, princess, I'm coming. Kaya laging i-declare, pangit man ang nangyayari sa ating buhay, taliwas man sa nakikita natin, kaya nga inuutusan tayo ng Diyos, walk by faith and not by sight. Kasi kapag titingin ka talaga sa sitwasyon, sa mga tao, kung titingin ka sa mga Kristiyanong nanlalamig, nangihina, umaatras, madadamay ka sa kanila. Kaya, imbis na i-meditate at pag-isipan yung mga Kristiyano nangihina, nanlalamig, tumatalikod, maganda na lang, i-declare
at i-claim yung mga pangako ng Diyos. Kasi at the end of the day, hindi naman sila magpapala at sasagot sa mga panalangin natin, ang Diyos. Amen. At pag ang Diyos ang nangako, kaya lahat ng demonyo sa impyerno, umarang, hindi pwedeng pigilan. Pag ang Diyos ang nagsalita, walang pwedeng pumigil. Napigilan ba ni Satan nung sinabi ng Diyos na, let there be light? Narinig niya yun eh. Napigilan niya ba? Nung sinabi ng Diyos, magkaroon lahat ng liwa, ng hayop sa karagatan. Napigilan ba ni Satan? Magkaroon ng buwan, ng bituin. Napigilan ba ng mga demonyo? Narinig nila pero wala silang nagawa. Ganun po kapag nag-declare, nagsalita at nangako ang Diyos. Ang makapipigil na lang ay tayo. Amen? Pero as long na nilalakaran natin ang salita ng Diyos, God is doing something. Amen? Kaya dito natin malalaman yung 7,000 na higit na promises ng Panginoon. Okay, anong number na po tayo? Okay, itagdag natin. It is the place where the promises are continually rehearsed in your hearing so that you will remember the goodness of God. Dito raw sa church, palagi, patuloy, tuloy-tuloy, walang sawa. Paulit-ulit, nire-rehearse para mapakinggan natin at maalaala natin yung kabutihan ng Diyos. Kaya nga maganda malaman yung God's pattern. Malaking tulong po ito, pakinggan nyo. Sa tuwing tayo ay manghihina, madidepress, malulungkot, ready to give up, alalahanin natin yung God's pattern, yung goodness ng Panginoon. Parang sa akin nun, kung noon ako naglilingkod, ako lang mag-isa. May kasama ako dati, 2 worker, nung nag-pioneering ako. Kasi ang commitment lang naman nila, 6 months. Bago sila maghanap ng trabaho, tutulungan muna nila ang church, magko-commit muna sila as full-time for 6 months. Tapos maghahanap na sila ng trabaho. Natapos na yung kasama ko, si Noel at saka si Peter. Yung isa hindi pa tapos, nagpaalam na. Sabi niya, Pastor, Kuya Eric, hindi ko na kaya kasi. Kasi nga, yung offering lang sa church, kulang talaga. Tapos magmi-mission pa kami. Kung may magpakain, kung magano, okay lang. Hindi ko na kaya, Kuya Eric. Yung isa nagtagal, si Noel. Kaso 6 months na. Hanggang mag-isa na lang ako. Sa isang bahay na butas-butas. Pagka may bagyo, yung putik pumapatok sa church kasi tabing ilog eh. Pag nagpakawala yung dam, kailangan lilinisin mo yun. Ang mga miyembro, nagsasahod ako ng batya, ng kawali, planggana, kasi tumutulo yung bubong. Minsan na habang nagtuturo ako, yung paa nila nakataas. Nasa hagdan sila. Mga 10 sila, 15, may isang 20. Wala pa sila din, tsaka yung mga anak ko. Kaya sabi ko nga, Lord, kung nagawa ko ito noon, nung binata ako lang mag-isa, wala akong sasakyan, walang nagsusuporta, malungkot, nakakatakot. Yung takot ko po, bago ako matulog, kasi yung bahay na pinayuninan ko, up and down, 2 rawang namatay doon. Yung tungkod nga, nandun pa naiwan eh, tukod ng kataol. Tapos walang ilaw. Nakakaramdam ako ng takot. Yung magkasama ko nga, pag isisiyar ng gabi, magigisingan sila eh. Sa mamo ko doon, sisiyar ako ha. Nakakatakot. Ang ginagawa ko, yung takot ko at saka yung lungkot ko, wino-worship ko na lang siya hanggang mapagod ako, hanggang makatulog ako. Kasi no choice na eh. Hindi na ako pwedeng bumalik. Lock up na sa Panginoon. Kung noon, nagagawa ko yun, binabalikan ko yung mga event na yun. Sa tuwing makakaramdam ako ng panghihina o tinatamad,
kinakausap ko ang sarili ko. It's good to remember the goodness of God. Kung noon nagawa kong mag-isa, wala akong asawa, walang mga anak, butas-butas ang bubong, walang allowance, 7 taong walang love gift, how much more ngayon na blinis ng Panginoon. Kaya sa tuwing tayo po manghihina, madi-discourage, alalahanin natin yung God's pattern. Yung mga bagay na ginawa ng Diyos nung mga nakalipas. Makakatulong yan para mapalakas tayo. At laging tumanaw sa hinaharap. Amen? Kasi sa panahon ngayon, hindi natin maiwasan na dumarating yung panghihina, panlalamig, pagtalikod, pagkatamad, lalo na kapag titingin ka sa tao. Bakit ito ang lakas-lakas? Ba't ngayon ang hina? Kaya nga ang sabi ng Bible, keep looking unto Jesus, who is the author and the finisher of your faith. Amen? Kita niyo po ang pangako ng Diyos kay Jacob. The purpose of His blessing so that we may be a blessing to others. Kaya pala tayong ipagpapala ng Diyos para maging pagpapala sa iba. Di ba sabi niya kay Abraham? Ibang klase ito ang Diyos eh. Sabi ng Diyos, si Abraham ang kausap niya, sabi niya, dahil sa iyo, pagpaparain ko maraming bansa. Oh, parang sa atin ngayon, dahil sa iyo, pagpapalain ko itong bansang Pilipinas. Ganun kalawak, ano yung pag-iisip ng Diyos. Ang pinag-usapan niya, mga bansa, sa isang tao lang. Bilhin mo, dahil sa iyo, pagpapalain ko mga bansa. Si Abraham, walang anak. O, bilhin niyo, dahil sa ating pagsunod pala at pagdi-disciple natin, mapapagpala natin ang mga bansa at ibang bansa. Ganon kapag mag-isip ang Diyos. Kaya sabi niya sa Isaiah, my ways is not your ways, my thought is not your thoughts. Kaya yun po ang purpose, kaya po tayo binibless, to be a blessing to others. Kaya nga nakakalungkot kapag ang isang Kristiyano, kung kailan nakatikim ng maliliit na tagumpay ng pagpapala, doon pa nakalimot sa Diyos. Kawalan nyo ng lack of gratitude o pasasalamat. Bilhin mo kung kailan ka blinis, kung kailan ka pinagpala, doon ka tumalikod sa Diyos, doon ka hindi naglingkod. Kawalan po ng gratitude yun at nakakalungkot po yun sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ko nga sa pamilya ko wala sa inyong makakaramdam ng tinatamad. Nararamdaman natin yan, yung emosyon na yan, bunga ng naririnig, nakikita natin, pero hindi tayo, ang totoong alagad ng Panginoon, hindi nagpapadala sa emosyon niya, sa pakiramdam niya. Si Jesus ba nagpadala sa pakiramdam niya nung pasampasan niya ang krus? Nung hinahagupit niya? Tapos sinabi ni Jesus, ayaw ko nagbuhat ng krus. Iniwan niya. O kaya nakapako na siya sa krus. Sabi niya, mga anghel, iligtas niyo ako. Wasakin lahat ito mga ano. Pwede siya mag-pray nun Bababa ka agad ng mga anghel. Pero si Jesus, hindi nagpa-apekto sa emosyon niya, sa nakikita niya, sa damdamin niya, nasasaktan siya. Kaya siya ang may karapatan na magturo sa atin na deny yourself, take up your cross, then follow me. Kasi bago tinuro ni Jesus yun, pinakita mo na sa atin Amen. Amen. Nakukuha mo ba natin? Kaya tayo po, pag binibless po tayo, kunyari, mga may sasakyan, katulad kay Gilbert, sabi ko, may sasakyan ka, Bert. Ihanda mo nga, pagka, siyempre may meeting, yung mga kapatiran natin dyan, ikaw na maghahatid. Hindi tayo. Binigyan tayo ng sasakyan, use it to glorify God, to expand His kingdom. Yan ang purpose na tayo ay binibless. Hindi nung kailan tayo na bless, dun
Doon tayo naging maramot, doon nawala ng time sa Panginoon, doon na ayaw maglingkod, doon na nanlamig. Sa maliliit na konting tagumpay, mas mahal niya na yung binigay kaysa nagbigay. Sa maliliit pa lang na tagumpay. At yun na nagiging kalungkutan ng Diyos. Amen? Tayo po, habang binibless mo ako, Panginoon, paglilingkuran kita. Itutodo ko yung paglilingkod sa iyo. Walang excuses. Kasi ikaw ang nagpakita sa amin ng magandang ehemplo. At sinong aasahan mo? Amen? Amen! Next. Pakihano nga, Joy. Okay, number 3. The power of God. Dito natin, sa church, mararanasan ang power ng Panginoon. Minsan kasi ang akala natin, ang power ng Diyos, yung healing lang at saka miracle. Tinanong nga si Benihini, what is the greatest miracle? Sabi niya, the greatest miracle is not only the blind will see, the deaf will speak, the dead rise to life. The greatest miracle is that someone came to know Jesus, got saved, and be born again. Na yung dating may dalang alak, tandway, emperador, red horse. Sa akin may umorder, may red horse. Alam nga namang sabihin ko, dalawa lang po yung ano sa Bible, itim at saka puti. Pag pula, hindi galing sa Diyos yun. Siyempre, hindi mo naman pwedeng pilosopihin, magagalit. Amen. Yung dating basagulero, babaero, kurang, na-transform ng power of God. Yun po yung greatest miracle. Yung makasalanan katulad ni Zacchaeus, yung mamamatay tao na katulad ni Pablo, pinipersecute ang early church, na-transform. Yun ang pinakamalakas na power ng Panginoon. Amen? Idagdag pa natin. The church is the place where people encounter the power of God for increase, healing, restoration, peace, transformation, expansion, and dominance. Sa amin, paano ba dumating yung increase, yung multiplication, connection? Dahil naglilingkod kami. Paano kami nakunik kay Gilbert? Paano kami nakapag-isip na magkaroon ng paupahan? Wala naman kami kaalam-alam dyan. Paano kami nakisip na kailangan pa namin ng blessing para makatulong, makapagpatayo ng church? Dito sa church. Hindi po sa pagmamalakit, sa pagmamayabang. Nakikita ko po yung buhay ng mga dati kong kasamang nagbabarko. Mas magagaling sila sa akin. Iba talaga. Iba talaga. Pag naglilingkod ka sa Panginoon, iba talaga mga kapatid. Iba talaga yung lagi kang nasa loob ng church. Pati yung mga kasama ko pong nagpapastor doon, yung iniwan ko, hindi po siya sa nagmamalaki o nagmamayabang. Isa lang po talagang patotoo, iba talaga mga kapatid. Pag binibigay mo ng todo yung paglilingkod, iba talaga ang level mo. Sila mananatili sa ganun. But you will experience increase, restoration, transformation. At doon ko po kayo gustong dalhin sa ganung level. Itaas ang uri ng paglingkod, pagkakilala. Etong COVID na ito, padala ito ng Diyos para hindi tayo wasakin. This is testing and trial. Kung paano ka magre-react. Sabi nga 90% ng nangyayari sa buhay mo is how do you react.
Kaya kailangan magkaroon tayo ng malalim na desire. Kita nyo ang daming mga multi-billionaire, naging milyonaryo. Bakit? Meron silang desire. Si Bill Gates, si Jack Ma, sila Henry C. Mga dating mahihirap yan. Meron lang silang desire. Strong desire. Ang strong desire naglalagablab sa puso mo. Kahit nakaupo ka, kahit nag-iisa ka, nag-iisip ka, yung desire mo malalim. Bunga yan ng malalim na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Parang puno na naman. Dahil malalim ang pagkaugat niya, tumibay siya, anumang bagyo, hindi siya bumagsak katulad ng mga baga sa likuran. At dahil nalampasan niya lahat ng uri ng bagyo, nananatili siyang nakatayo, tumitibay siya, lumalakas, at naglalabasan ng bunga niya. Kaya ganyan tayo dapat magre-respond sa panahon ng ganitong may krisis. Lalo ako magpapakasipag. Tataasan ko prayer life ko, ang commitment ko, magpapakalalim ako. Dumating man ang maraming bagyo at siguradong darating ito. Ako ay rooted in the church. Magkakaroon ako ng increase. Idagdag pa natin, kung itutuloy niyo ang pagkikwento nito kay Jacob, may isa akong nakita kay Jacob na napakatyaga niya. Biro mo, pakakasalan niya si Leah. Sabi niya, si Leah kasi ang ganda, sexy. Parang nung sili nakita ko, na-inlove ka agad ako. Sabi niya, pwede bang mapakasalan ito si Rachel? Sabi ni Laban, si Laban tuso eh. Papayag ako, 7 taon kang hindi maglilingkod ka, walang bayad. Bilhin mo dahil sa pagmamahal, ano? Hindi easy to get yan si Rachel. You have to pay the price. Deal or no deal? Sabi ni Jacob eh, deal. Bilhin mo, 7 taon. Maglilingkod, walang sweldo. Dahil lang sa pagmamahal niya sa babae. Na-imagine ko yung sarili ko na willing ako maglingkod sa iyo, Lord, kahit walang allowance, hindi mahalaga yung sweldo, kahit saan mo ako iba to. Basta paglilingkuran kita. Kaya doon ako tinis ng Panginoon na 7 taon, walang allowance, walang love gift, walang connection. Tiyagahan talaga. Then increase will come. Kasi baka mamaya itinuturo ko to sa inyo, salungat sa mangyayaring inaasahan, nakikita natin, manghihina tayo. Isa po ang nakita ko sa panahon ngayon, kung sino ang matyaga, kung sino ang determinado, kung sino ang porsigido, kung sino yung malalim ang disiplina, kung sino yung maalam, yan ang makakaranas ng increase. Katulad si Jacob, 21 siyang nagtrabaho kay Laban. Pero pagbalik niya para makipagsundo kay Esau, pinarami ng Diyos ang hayupan niya. Binigyan siya ng creative idea kahit dinadaya siya ng tiyuhin niya. Tinupad ng Diyos ang mga pangako niya. Ang dami. Kamelyo, hayop, ang dami ng tauhan. Kaya hindi ibig sabihin, pinangako sa iyo ng Diyos ngayon, agad-agad mangyayari. Eh kahit dito na nag-umpisa niyang ministry sa Green Gate, 3 taon dyan. Na doon sa lumang church, bisikleta lang. Minsan para makapagtayo pa ng nabuhugas kami ng mga bote. I remember, 4 na junction yung pinupunta ko, nakasako dyan, tapat ng gasolinahan, sumabog yung sako. Nahawak ko yung mga uhugasan ko mga plastic. Siyempre, nakakahiya. Amen? Yun ang power ng desire. Na meron tayo na wala sa iba. Amen? Anong number na po tayo? Sige po. Process. Mahalaga po ito, process. Dito sa loob ng church, may process. Parang yung building, nung ginagawa ito, maingay, marumi. Pastor, bakit maraming ingay, marumi? Eh yung tiles, tinatabas. Pinipingasan, nililiha. Dito sa church, pinaprocess tayo ng Panginoon. Dito tayo minsan tinatabasan, hinihiwa, minamasilya, inaayos, hinuhubog yung ating karakter. Pinaprocess tayo. Lahat may proseso. Inibig si David, kahit inanon na maging hari, hindi ka agad
hari siya, umupo sa palasyo, dumaan siya sa process. Kaya dito may process din na gagawin ng Panginoon. Mula sa pagiging bagong Kristiyano, hanggang mag-mature. And it takes a long year na process. Ganun po kataas ang responsibility ng isang pastor. Yung magtayo ng church, magpalago, mag-disciple, mag-encourage, lahat dadaan sa process. Si Jacob pinadaan sa process. Yung kanyang pagtsatsaga, tsaka pinakita rin kasi ng Diyos, dinaya mo kasi yung kapatid mo eh. Kaya ikaw ngayon, dinadaya rin at tiyuhin mo. Kasi nga, hindi pwedeng baliwalain ang salita ng Diyos. Whatever you sow, you will reap. Kung ano tinatanim mo, aanihin mo. Hindi po natin pwedeng matakasan yan. Nagtanim ka ng masama, aanin ka niyan. Magtanim ka ng mabuti, aanin ka niyan. We cannot violate the principle of God. Pinakita niya yan kay Jacob. Para yung sakit na kung paano niya dinamdaman, dinugas yung kapatid niya, makita niya rin sa ibang tao yung sarili niya. Kasi nung ipapakasal na si Rachel, ang binigay si Leah. Kaya pagising ni Jacob, akala ko ba si Rachel? Sabi ni Laban, kasi kultura dito, hindi pwedeng mauna, yung pangalawa, kailangan yung pangalay. Pero ibibigay ko pa rin si Rachel kung payag kang magtrabaho ng another 7 years. Deal or no deal? Talagang mahal na mahal ni Jacob si Rachel. O deal! Sige, magtatrabaho po ako. Wala uling sweldo. Pero siguraduhin nyo, si Rachel na talaga yung mapapangasawa ko. Ganon siya na in love. At ganon po tayo kapag nai-inlove sa Panginoon. Na maglilingkod ka dahil mahal mo yung pinaglilingkuran mo. Whatever it takes. May process. Ilang taon siyang pinadaan sa process. Bago dumating yung mga increase. Hindi pwedeng i-shortcut ng Panginoon kasi nga kailangan hubugin yung karakter natin. Kasi kapag agad tayong pinayaman, pinaunlad, natanggap ka agad yung mga gusto natin, baka yumabang tayo at saka maisip natin. Halimbawa, si Abraham, bakit hindi siya nagkaanak nung bata-bata pa siya? Isipin ni Abraham, nagkaanak kami ni Sarah kasi kaya namin, malakas kami. Kaya pinatanda muna sila talaga ng Panginoon na pinakita ng Diyos, ipapakita ko sa inyo na wala kayong kakayahan na ako talaga ang nagbigay ng pangako sa inyo. Kaya pinadaan sa process. Kaya yan ang process na dapat nating dadaanan. Pagtsatsaga, pagtsatsaga, pagtsatsaga. Umuulan, ano man ang pakiramdam, may pera man o wala, may problema man, kupi-kupi man, giba-giba man, ano man ang nararamdaman, process. Pinaprocess ako ng Panginoon. May hinuhubog sa loob ng pagkatao ko. Dito muna ako binibuild ng Panginoon yung mga karakter na yan. Yung pagtsatsaga, yung pagdidisiplina, yung pagpapakasipag, yung pagtitiis, yung mga fruit of the Holy Spirit. Pag nalabasan na yan, kapag panahon na yan. Parang si Joseph, pinadaan muna sa process. Pero nung time na, nang hinug na sa inyo, nung takdang panahon na, bili mo isang araw, nasa kulungan. Isang araw, ipaparada na sa buong Egypt. Ipopromote second in command. Madali lang gawin ng Diyos ang mga pangako niya sa buhay natin. Pero kailangan kang dumaan sa process. Walang shortcut. Dinaanan ko yan, mga kapatid. Amen. Kaya pala, tinuturo yan, para meron akong mensahe. Kasi alam ng Diyos, ang mga tuturuan ko matatalino. Dito maraming matatalino sa atin. Si Susan, si Loida, si Lerma. Sino ba naman na makikinig sa message ko? Kung ang dala-dala ko lang ay kaalaman, walang karanasan, walang testimony, walang patotoo. Kaya kailangan, idaan muna sa process.
Pag dumaan sa process, meron ng karanasan, meron ng patutuo, at yun ang sasamahan ng Diyos. It is not more than words or theology or mindset or knowledge. Kasi dumaan sa process. Amen. Lahat nga ng pagkain ngayon dumadaan sa process eh. Tignan niyo yung mga chichirya, dumadaan sa process. Kahit yung mga bote ng soft drinks, biruin mo, pag kinuha yan, tatanggalin mo na yung mga straw, mga posporo, mga pula sigarilyo, lilinisan, huhugasan, tapos pupunta rito, tatakpan, bababidan. May process. Kasi masisira ang Diyos kapag hindi tayo dumaan sa process. Hindi tayo pagkakatiwalaan ng Diyos ng mas malaki kung hindi tayo dumaan sa process. Mas matindi ang process na ginagawa ng Diyos sa atin. Mas malaki kasi ang gagampanan natin. Mas mahirap, mas masakit, mas mahapdi. Ang sabi nga the greater the sacrifice, the greater the victory. Mas malalim na disiplina ang binibigay mo sa katawan mo, sa sarili mo. Mas malawak ang ipagagawa, ibibigay sa iyo ng Diyos na assignment. Amen. Lahat po yan, kahit kay Joseph, kay Daniel, kay Abraham, dumaan sila lahat sa process. At dito sa loob ng church, sinuturo yung process. Amen. Bilisan na po natin. Number 5. Pakipindot, Joy. Ayaw gumalaw. Number 5. Sige, number 5, performance of the Word of God. Isulit mo. Performance of the Word of peace. Unahin natin yung peace. Ayon sa survey sa Amerika, pag ang isang tao raw nagsisimba, nagpapahaba ng buhay. 35%. Paano nangyayari yon? Na yung nagsisimba lang, hahaba ang buhay. Ganito po pagpapaliwanag nun. Tignan mo kapag ang isang tao nadidepress, nalulungkot, nadidiscourage, hindi nakakapakinig ng message, sa iba pupunta. Halimbawa, pupunta sa kainuman, sa barkada, papayuhan, o mag-inuman tayo, magdroga tayo, o wala problema mo ron. Iksi buhay nila. Kung sa church pupunta, maliliwanagan, mapapalakas, makakapakinig ng mga tinuturo na patotoo kung paano nabuhay ang buhay. Kaya nagpapahaba. Kaya 35% nagpapahaba ng buhay. Kaya nga mapalad yung mga kabataan na maaga pa lang ay nasa church na. Para itong mga anak ko, ni hindi nakaranas yan magsigarilyo, mag-inom ng alak, magdroga. Kasi lumaki sa church eh. Kung yung mga kabataan na hayaan natin lumaki sa kapwa nila barkada, kasi ano ituturo ng mga kabarkada nila? Kasi level lang nila eh. Ano ituturo nila? Kung ano yung sila, meron sila yung ituturo. And bad company, corrupt characters. Kaya kahit ngayon, ang hirap hanapin ang kapayapaan. Ang dami multi-billionaire na shishake, nagpapakamatay, nadidepress, nalulungkot, gumuguho ang kanilang kumpanya. Ang dami ang hirap ngayon, walang kapayapaan. Pero sa Diyos, kapag nakapakinig ka ng magandang mensahe, inspiration, nahipo ka, nangihina ka, yung presence sa Panginoon, lalabas ka, pagpasok mo rito, nangihina ka, paglabas mo, ang lakas mo. Para kang cellphone na energized, lobat ka na charge. Amen. May kapayapaan ka. Amen. Number 5, the performance of the Word of God. Nabanggit na kanina, natupad yung mga pangako ng Diyos. Number 6, bilisan na po natin. 7. Okay. Dito na po ako magtatapos. Prosperity and blessing. Ano sabi ni Jacob? Kung ako po ay sasamahan niyo sa paglalakbay na ito, dadamitan niyo ako, at iingatan, ibibigay ko yung ikabuo. Yung 10%. Kanino nalaman ito ni Jacob? Wala namang pastor na nagturo sa kanya. Nakita niya ito kasi sa tatay niya at saka sa lolo niyang si Abraham.
Si Abraham, nanalo sa digmaan, binigay yung ikapo niya kay Melchizedek. Alam niyo po yung talatang ito, nabasa ni William Colgate. Next slide. The story of the William Colgate. Alam niyo ba si William Colgate? 1783. Yung Colgate po na ginagamit nating toothpaste. Ang nanay niya, Kristiyano, sabi niya, hahanap ako ng kapalaran ko, pupunta ako sa Amerika. 1783. Bili mo, tagal na, no? Ilang dekada na. Pumunta ng Amerika ng 1708. At the age of 19, took over business in which his father failed. Hinawakan niya raw yung negosyo ng tatay niya na nalugi. Nung pumunta siya sa yate, parang sa Luneta ito. Sa baybayin ng Luneta. Nakatulog siya sa isang yate kasi wala nga siyang matutulugan eh. May nag-share sa kanya ng kapitan ng yate. Sabi niya, Iho, dalawa lang bagay na maipapayo ko sa iyo. Mahalin mo ang Diyos at paglingkuran mo siya. Pangalawa, maging mapagbigay ka. Binaunang malalim yun ni William Colgate yung payo sa kanya. At nabasa niya yung buhay ni Jacob na nagalag. Katulad niya, tumatakbo. Walang matulugan. Next slide. Was inspired by Genesis 28:20-22. Then Jacob made a vow, saying, if God will be with me and keep me on this journey I take, I will surely give a tenth to you. Nangako siya, nagkaroon siya ng vow. Wala siyang teaching na naririnig, wala siyang libro, hindi siya nag-church, wala. Kanino niya nalaman niya, kanino niya natutunan yung legacy na iniwan ni Abraham at saka ni Jacob, ni Isaac. Kasi syempre kapag walang-wala ka, mangangako ka sa Panginoon, di ba? Ang dami ko naririnig na ganyan eh. Magkaroon lang ako ng trabaho, Lord, paglilingkuran kita. Pag sinagot, pag minigay mo ito, Lord, bibigay ko ito sa iyo. Yung iba natutupad, yung hindi natutupad. Si Jacob nag-vow. Pastor, ano pinagkaiba ng vow at saka panata? Ano pinagkaiba ng promises at saka vow? Yung promise, pwedeng hindi ito pa rin. Okay lang. Pero yung vow, pag nangako ka, may consequences. Kaya nga pag nagkakasal ako, may vow eh. Till death, through sickness and health, till death do us part. Yun ay vow. Hindi promises yun. Naunawaan na po natin na pinagkaiba ng promises at saka vow. Nangako si Jacob. William started giving tithes from 1804, increased from 10 to 20%. Hanggang yung iginika po niya, 90% na, 10% na lang sa kanya. He died in 1857. Kita niyo po yung legacy na iwan niya, yung pangako ng Diyos. Ganito po kasi ang nangyari kay William Colgate. Dati empleyado lang siya. Keeper lang ng sabon at saka toothpaste. Hanggang nakita yung katsagaan niya, yung katsipagan niya. Hanggang sa na-promote siya, hanggang mamamatay na yung may-ari talaga, wala namang gusto magpatuloy sa mga kamag-anak, pinagkatiwala sa kanya. Ang laking favor ng Panginoon. Wala na si William Colgate, yung legacy niya buong bansa, nasa loob ng bahay natin. Nabasa niya kasi yung buhay ni Jacob. Nabago buhay niya. Hindi niya lang ito inanan, pinamuhay niya. Yung pinayo sa kanya ng kapitan ng yate, mahalin mo ang Diyos. Paglingkuran mo siya. Yun po ang nagagawang pakinabang pag tayo po ay nagsisimba. Mababago ang buhay natin. May encounter natin ang Diyos dito. Yung divine purpose, yung peace, yung process, yung performance of Word of God, and prosperity and blessing. Bakit po ako tumatayo na itinuturo ito? Kasi naranasan ko siya. Alam niya ng kapatid ko na magpo-full time ako, ang dala ko lang maleta. Isang bag.
Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng Panginoon. Ang sabi ko doon sa Panginoon, Lord, para akong gitara. Palitan mo ng kwerdas. Pihitin mo, timplahin mo, basagin mo. Saan mo ako padadalhin, Lord, ibibigay ko buhay ko sa iyo. Isang bag lang. Nagpapaalam ako sa magulang ko, lahat ng pangit at masasakit na salita, tinatanggap ko. Sabi ko, hindi nyo kasi maunawaan yan, bye. Kita nyo ngayon na baliktad ang pangyayari. Dahil totoo ang salita ng Panginoon. Maya-maya magte-text tatay ko, yung support mo, huwag mong kalimutan, dagdagan mo pa. Ibig sabihin, may responsibilidad ako. Paano kung yung mga desisyon ko, hindi ako nagdesisyon ng gano'n? Yung iniwan ko palang barko, nasunog, ang daming namatay. Yung iba naputulan ng kamay. Kaya tayo yung pagkatawag sa akin ng Diyos at yung pagtulong ko. Kaya tayo, may nakikita muna tayo na kahirapan, parang nadadaya tayo, para tayong kay Jacob. Manatili po tayong nakatanim sa loob ng church. Ipaglaban natin ang pagsisimba. Para tayong isda, kailangan ko ng tubig. Mamamatay ako pag walang tubig. Kailangan, parang buto ng mangga, kailangan ko ng lupa. Diyan ako mag-flourish. Kailangan akong matanim sa mga magandang atmosphere. Lalabas ang potential ko, lalabas ang galing ko, mamumunga ako, magiging pagpapala ako. Ganun po natin pinaglalaban ng church. At maraming salamat, tumutugong po kayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Kaya, ano man po ang sitwasyon natin ngayon, parang ang nasa atin pa lang ay pangako na ng Diyos. Pangako pa lang, parang kay Jacob. Kaya ang ginawa ni Jacob nung nagising siya, may isa pa yatang slide, pakilabas mo ba? Meron bang mga bato-bato dyan? Wala na. Si Jacob, pagkagising niya, yung batong inuunanan niya, inanoint niya, binuhusan niya ng oil. Pillar siya o reminder. Lord, yung bato na to, ito yung palatandaan ng pangako mo. I-claim ko yun. Kaya, tumayo po tayo lahat. Alam ko po, lahat po tayo may pinapagdaanan. Umiihip yung hangin ng panghihina, panlalamig, para tayo walang ganang magpunta sa church. Pero mabutit pinaglaban po natin. Huwag lang natin tignan yung pangkasalukuyan. Ibang klase itong nangako sa atin. Dumadaan lang tayo sa proseso. At ito po ang huwag natin kakalimutan. Kailangan tayong ma-encourage, ma-empower. Sa mga panahon na ito, dito ako magpapakasipag na maglilingkod. Dito ko gagalingan. Kung ang mga superhero, mas kailangan sila sa panahon na kailangan sila. Tayong mga anak ng Diyos ay kailangan niya. Sa dami ng nangihina, yung ihip ng takot, ng kawalan, ng poverty, ng hopelessness, ng walang kapayapaan, ano ang tanging lugar na safety place na pupuntahan natin? Etong church. Dito natin mai-encounter. At kapag nasa church pala tayo, mabubuhay ka sa bukas na langit. Si Jacob, nakita niya, bukas ang langit. I tell you, kapag araw-araw po kayong nagdo-dawn watch, nagpipray, yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, you will live an open heaven. Bukas ang langit sa iyo, mga kapatid. Totoong may krisis. Totoong may kawalahan. Pero hindi tayo pagkukulhanin ng Panginoon. Kaya yung mga strategy na yan, yung family altar, yung 90-day challenge, yan ang magbubukas ng langit. At huwag po natin kalilimutan. Kaya pala ako pagpapalain ng Diyos para maging pagpapala sa Diyos. Kaya hindi ako magbibigay ng kalungkutan sa Panginoon na kung kailan ako pinasagana, doon ako tatalikod. Doon ako